tahanan. Tulad sa isang agila, na ilalagay niya kami sa ilalim ng kanyang mga bangis, at sa lilim ng kanyang mga pakpak kami ay manganganlong, sapagkat ang aming Diyos Ama na sa langit, ang simbolo niya ay siya'y agila, at kami kanyang mga sisiw, kami kanyang mga anak na nangangalong sa kanya. Kami kanyang kinukupkop, pinapaibabawan namin anumang mga circumstances sa aming mga buhay, sapagkat nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, sinabi ng anghel, do not be afraid, huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa mga patay. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, tinanggap namin ang kapangyarihan. Ora bahiya na lasing ka na namamagkanta. Naparito ang Panginoong Hesus upang bigyan kami ng buhay at ng kasaganan ng buhay. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kayong manglupay-pay sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo, hahawakan ko kayo, aalalayan ko kayo ng aking kanang kamay, ng aking katuwiran. Sa gitna ng coronavirus, hindi kami matatakot sapagkat meron kaming Diyos na isinisigaw namin. Kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran, palagi na siya sa amin nagsalita na huwag kaming matakot, huwag kaming manlupay-pay sapagkat siya ay sumasa amin. Ibinigay niya sa amin ang kapamalaan at kapangyarihan upang gamitin namin sa gitna ng kaaway, at inalam namin ang kaaway kung sino siya. Kaya nga narito kami, Ama, lumalapit kami sa iyo, dumudulog kami sa iyo na nagpapakumbaba. Pinagsisisihan namin ang lahat ng kasalanan na aming nagawa. Siya sa atin mo at alamin ang aming mga puso, ang bawat sulok ng mga puso namin, na lahat ng makita mo, masumpungan mong kasalanan, ito hinihingi namin ang kapatawaran sa iyo. Ano man aming nasalita, ano man aming nagawa, patawarin mo kami, Ama, sa mga sandaling ito. Kinikilala namin na kami isang alabok, kami walang gawang mabuti sa aming mga sarili, na ang aming mga katuwiran, ito'y mistulang basahan sa iyong harapan. Subalit kung ang salita mo ang aming paggulay-gulayan at ilagay namin sa aming mga puso, kapag ka sa iyong salita na kung ang iyong bayan na tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan lumapit sa iyo na nagpapakumbaba, lumalangin, humingi ng tawad, talikuran ang lahat ng mga samang lakad namin, tunay na ang pangako mo, kami iyong diringkin dyan sa langit, at pagagalingin mo ang aming mga lupain. Ama, narito kami ng ating punsang lumalapit, tumutulog sa iyo, taglay ang buhay, ang kalakas, na walang pinagkumulay-kulay sa mga puso namin, kundi ang salita mo araw-gabi, sapagkat alam namin magtatamo kami ng mabuting kawakasan. Sapagkat ang salita mo mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi nauupuan sa upuan ng mga manlilibang, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa salita ng Diyos na nagbubulay-bulay araw-gabi. At kami magiging tulad sa isang punong kahoy na itinanim sa siping na agos ng tubig, na nagbubunga, na nanatiling sariwa. O sikara na mga. At ano man namin gawin,
sa buhay ng mga anak ng Diyos. Walang takot, walang agam-agam. Ang kapayapaan ay dumadaloy sa buhay ng mga anak ng Diyos. Walang iniisip kundi ang sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay pawang buhay. Ang salita ng Diyos ay pawang Espiritu. Walang samahan. Walang relihiyon na makapagligtas. Yun lamang na isang tunay at tapat na relasyon sa Diyos. Hindi siya naparito upang magtatag ng relihiyon. Naparito siya upang iligtas niya ang sanlibutan. Ang sino man sa kanya'y sasampalataya ay maliligtas. Salamat sa iyong bugtong na anak, Panginoon. Ang aming Panginoong Isus o aming Ama, na ibinigay mo siya sa amin dahil sa iyong dakilang pag-ibig na ngayon na lamang. Siya ang kaligtasan ng mundo ito. Wala nang ibang kaligtasan. Siya lamang. Pangalan, Panginoon Isus, the name that is above all name, na siyang lulusaw, siyang wawasak sa coronavirus. Wala nang ibang pangalan. Di kami matatakot sa anumang masamang balita. Matatag ang puso namin na nagtitiwala sa Diyos na buhay. Nalalaman niya ang nagaganap sa mundo ito. Walang nalilihim sa Kanya. Anumang mga pangyayaring nagaganap, pinahintulutan niya ito. Sapagkat siya lumikha ng lupa, siya lumikha ng buong karagatan ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Siya lumikha ng tao ayon sa kanyang wais, ayon sa kanyang larawan. Kaya walang sino man makapagmamataas, makapagmamapuri sa kanyang sarili. Nakunan mo siya ng kanyang salapi, hindi siya may niligtas ng kanyang salapi, napakat walang kaligtasan sa silong ng langit, kundi ang Panginoon Isus lamang. Ama, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong awa na ang siyang bayan dito. Tunay na naging mapanan sa mga kinahabagan mo, kinaawaan mo. Iniligtas mo, itinawid mo, itinawid mo sa tubig, itinawid mo sa apoy, itinawid mo sa lahat ng kapagamagan. Tinanggap namin ang salita ng Diyos na walang bayad. Ibinabahagi namin itong walang bayad sa sino man sasampalataya. Hindi namin ikinakaya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kaligtasan ng bawat tatanggap sa pangalan ng Panginoong Isus. Ora basika na labakaya na lasika. Oya lasika na bakada na basika na bakanda. Ibinigay na sa amin ang kapamalan, kapangyarihan na gagamitin namin sa ibabaw ng lupa. Na anumang talian namin dito sa lupa, tatalian ng Diyos Ama nasa langit. Anumang kalagayan namin dito sa lupa, nakalagayan ng Diyos Ama nasa langit. Anumang pagkasundaan namin dito sa lupa, sa lahat ng bagay na aming hingin sa Diyos Ama, ito'y kanyang papangyarihan. Sasalagsangin namin lahat ng gawa ng Diablo na pasasakop kami sa aming Diyos na buhay, sa kapangyarihan ng pangalan, pinakamatas na pangalan ng aming Panginoon Isus. Pinawalang bisa namin ang coronavirus. Yes, sa mundong ito, sa muro
ang knowledge, understanding, ipuso mo sa Kanya. Panginoon, salamat sa araw na ito. Sasambahin ka namin sa Espiritu katotohanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapitbahay namin. Pabuksan ang kanilang mga pakinig espiritual. Upang malaman nila, ikaw ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. O, salamat sa iyo sa araw na ito. Pagpalain mo yung lingkod na ito. Buhusan mo siya ng langis. Yes. Yes, Lord. Lumaloy sa kanyang kapuspusan. Sapagat alam namin nasa kanya na ang banal na Espiritu na siyang pumupusi sa kanya upang lumaloy ang salita ng Diyos na ibabahagi niya sa lahat na makikinig sa araw na ito. O amin na nga sa iyo na binabalik ang papuri, pagluwalhati, pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Move. The presence of God is in this place. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. From my enemy.
sa Diyos. The result of sin is fear and shame. Hindi galing sa Diyos ang takot. May pinanggalingan yan. Pumasok ang takot at kahihiyan sa buhay ng tao nang ang tao ay sumuway sa Diyos, nang ang tao ay magkasala. So, the result of sin is fear. Kaya sa umagang ito, kung ikaw ay natatakot, hindi yan galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos ang takot. Yan ay galing sa diablong si Satanas. Hindi ibinigay ng Diyos sa tao ang takot. Ang ibinigay ng Diyos sa tao ay katapangan. Katapangan. Kapangyarihan. Sound mind. Praise God. And love. For God has not given us the spirit of fear, but He has given unto us the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of a sound mind. At this point in time, regain what God has given you. Ikaw na nakikinig sa iyong tahanan, I want to tell you, position yourself once again to your original position. Your position of power, your position of strength, of your position of love. Yun ang posisyon, yun ang pwestuhan mo sa umagang ito. Kailangan kay makapanumbalik. At isa lamang ang pamamaraan upang ang tao ay ma-restore sa ganung kalagayan, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Hindi po pinag-uusapan ng iyong religious affiliation. Hindi pinag-uusapan kung ikaw ay worker sa inyong simbahan. Hindi yun. It's not about religious affiliation. It is about restoring your relationship with God. Your love relationship with God. Kailangan ito yung ma-restore. Ano po ba yung salitang ma-restore? Kailangan mabalik yung original intent ng Diyos sa tao. Hindi nilayo ng Diyos na ang tao ay maging matatakutin. No, it's not from God. Kaya nga sa umagang ito, I want to tell you, kung ikaw ay natatakot, mayroon kang kapangyarihang palayasin ng takot na nasa iyong isipan. Praise God. At isa lamang ang paraan para yan ay iyong mapalayas. Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Gawin mo si Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Hindi pa po ito ang mensahe. Ito po ay rin sa mga sumasabay sa live streaming na ito na walang alam sa salita ng Diyos. Ang sumisira po sa tao ay kamangmangan. My people perish because of the lack of knowledge. And what is that knowledge? The knowledge of the Word of God. The sound doctrine. The Word of God. The very basic foundation of Christian living. The Bible. The living Word of God. Praise God. Kaya sa umagang ito, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa takot. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa hinang iyong kamangmangan. Kailangan pumwesto ka roon sa kalagayang tiyak at sigurado. At isa lamang ang tiyak, isa lamang ang sigurado, ang salita ng Diyos at ang pangalan ng Panginoong Kristo. Ibigin, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ni Kristo. Huwag kang magpapaling lang. Walang ibang pangalan. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos na banal at sa taong makasalanan. The only mediator between heaven and earth, the name of Jesus. Ang pangalan lamang na Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Gusto kong i-deposito ito sa puso mo sa umaga nito. Bago ang mensahe. Bago po yung before the message this morning, I want to deposit the Word of God into your life today. Dahil meron tayong may mga sumusubaybay ng live streaming na ito every Sunday na siya ay wala pa siyang sapat na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At ikay nahihing takutan. Walang katiyakan.
Walang sigurado sa ibabaw ng lupa. Walang sigurado. Isa lamang ang tiyak. Isa lamang ang sigurado. Ang salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo. Kaya sa umagang ito, sa iyong upuan, ikaw na nakikinig, kapatid, kaibigan, kamag-anak, sumunod ka sa dalangin ito. Sundan mo ang panalangin ito. Alam mo itong panalangin ito, this is the most powerful prayer. Ito po yung pinakamakapangyarihang panalangin na may papanalangin ng isang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ano po itong panalangin ito? Ito po yung make Jesus Christ your Lord and Savior. Gawin mo si Jesus na Panginoon at sariling tagapagligtas. Hayaan mo na lumuklok sa kanyang trono si Jesus at ito ay ang puso ng tao. Alam mo kapatid, ang puso mo mayroong espasyo riyan that only Jesus can fill. Si Jesus lamang ang mag-ookupa niyang bahagi ng puso mong yan sapagkat yan ang trono ng Diyos na i-design sa lahat ng tao. Only Jesus can fill that space. Siya lamang ang makapupulpil ng buhay mo. Siya lamang. So umagang ito hindi aksidente ang pagbubukas mo ng iyong Facebook account sa umagang ito. Praise God. Sundan mo ang panalangin ito. Sabihin mo mula sa puso mo kung ikaw ay nakahiga, kung ikaw ay nakaupo, kung ikaw ay nasa inyong tricycle, kung ikaw ay nasa inyong sala. Sundan mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Heso Kristo, ako'y sumasampalataya na ikaw ay sinugo ng Diyos. Ikaw ay namatay para sa akin. Subalit pagkatatlong araw, ikaw ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Sa oras na ito, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Halika, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso ngayon. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Hallelujah. You are now my Lord and Savior and my Redeemer. Hallelujah. Salamat. Ama, sa iyong anak na si Jesus, makatatawag na ako sa iyo ng Ama dahil si Jesus ang aking Panginoon. Ginawa mo akong anak ng Diyos sa umagang ito. At bilang anak ng Diyos, Banal na Espiritu, turuan mo ako kung paano mamuhay bilang anak ng Diyos. Kung paano ko ipamumuhay ang pagiging isang anak ng Diyos. Sapagkat sa oras na ikay maging anak ng Diyos, hinango ka na sa sumpa. Anong sumpa na nasa tao? Sumpa ng kasalanan. Sakit, karamdaman, kamatayan, kahirapan. Hinango ka na dyan. Hinango ka na rin sa salot ng coronavirus. Nalalaman mo ba? Kasama yon sa kaligtasang nakapackage na inihanda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang Panginoon, kanyang anak na si Jesus. Sapagkat kay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sa kanya sumampalataya, huwag nang mapahamak. Praise God. Praise God. That none should perish. Kaya po ang tao ay napapahamak. Because Jesus is not their Lord and Savior. Praise God. Congratulations. Binabati kita. Ikaw na sumunod sa panalangin ito na nasa iyong bahay. I congratulate you and I will welcome you into the family of God. In Jesus' name. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Sing praise, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. I am in love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. I am in love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. I am in love, amazing grace. Ngayon po, itanda ko tayo sa bread and wine. Yun po mga sumasabay ng mga kapatiran, ihanda po ninyo ang inyong tinapay, itanda po ninyo ang inyong sarong. Andi Casey, ipanalangin ninyo. Ron, si Andi at si Casey. Ipanalangin ninyo yung tinapay, ipanalangin ninyo yung sarong. Yung tinapay na sumisimbolo sa katawan, at yung sarong na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Sige, pray. Paano natin? O Diyos, ang nakita sa lahat ng mga dinadalangin namin, Panginoon, ang tinapay at ang alak na ito. Tapos nito mga nagsisipin, kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi lang sa pagkain, Panginoon, ang buhay, tumaasa ang bawat tao, Panginoon. Maging sa salita mo, Panginoon Jesus, sa ikaw ay isa. Kaya patuloy kami sa iyo, Panginoon, sa masampalataya. Puri at papalagyan, Panginoon, sa kabungan. Masabi, Panginoon, tinapay ang alam mo sa simple kalakasan. Yung katawan, Panginoon, na pinapiras-piraso, pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat palagad mo, Panginoon. At ang inaming ito, Panginoon, ang siyang maglilinis sa amin ng mga kasalanan na nagkakulang. Maraming balal, maraming salamat sa iyo. Salamat na lang namin ito. Sige, paligay niyo. Nang makahapon, si Jesus, ginawa niya ang banal na hapunan kasama ang mga lagad. Dumampot siya ng tinapay, itinaas sa Diyos, ipinagpasalamat, pinagpira-piraso, at ibinigay sa mga lagad. At ang sabi ni Jesus, ito ang aking katawan na nagkapira-piraso dahil sa inyo. Tanggapin ninyo ito, kanin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kanin po natin yung tinapay. Pagkatapos, sinawakan niya ang saro. Ito ang dugo sa bagong tipan. Tanggapin ninyo ito. Inumin ninyo ito. Gawin ninyo itong madalas bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin ang saro. Simbolo ng kanya. Praise God.
Awit pa naman. Praise God. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise God. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Hallelujah. Praise God. Oh, the presence of God is in our life today. The mighty presence of the Holy Spirit is upon your people this morning. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, we appreciate you. Praise God. Heavenly Father, I appreciate you. What a wonder you are. Praise God. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We honor the name of Jesus. Hallelujah. You cleanse my soul from sin. You send the Holy Ghost within. Hallelujah. Oh, Jesus, we appreciate you. Oh, Jesus. Praise God. Kailangan ka namin, Banal na Spirit, sa aming buhay. We are helpless. We are nothing. Hallelujah. We cannot make it without the presence, without the anointing of the Holy Spirit.
We need you. We adore you. Hallelujah. We magnify the name of Jesus in this place. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you. I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Yes, Lord. Son of God. Son of God. Jesus. What a wonder you are. Son of God, Jesus. Son of God, what a wonder you are. You cleanse my soul from sin. Cleanse My soul from sin. You send the Holy Ghost. Send the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder You are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, Lead us, you guide, guide you us. stay right You stay right beside us. Holy Ghost, what a comfort you are. The love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And everybody says, Amen and Amen. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Oh, Jesus! Ang sabi po ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, in the last days, perilous time shall come. Praise God. In the last days, perilous time shall come. Sa huling araw, darating ang araw na mapanganib. Ngayon lang po sa ating panahon na ang kalsada po ay, dito po sa Morong ay sarado ang mga kalsada. Mayroon pong mga barikada, bawat kalsada sa bayan ng Morong. At siguro hindi po lamang sa bayang ito. Tayo nga po ay nasa panahong ng lockdown. At ngayon rin po lamang sa ating panahon na yung pong isang barangay captain ay tinaga ng kanyang constituent dahil hindi po nabigyan ng ayuda. Napanood ko po sa Facebook kahapon, yung pong barangay captain ng San Pedro Laguna. Tinaga po hanggang sa mamatay ng isang constituent niya sa kanilang barangay. Ngayon rin po lamang ang panahon na pag lumabas ka sa kalsada at nagpunta ka sa iyong kapitbahay, nag-iiwasan po ang tao na para bang ikaw ay pinandidirihan ng iyong kapwa-tao dahil po sa salot na nararanasan sa ating panahon. Kaya mayroon pong katotohanan ang salita ng Diyos
na sinabi ni Paul kay Timoteo na sa huling araw, darating ang araw na mapanganib. Ginamit po yung salitang siyal. Pag po yung salitang siyal ay ginamit, yun po ay tiyak, sigurado. Mangyayari, ang araw ay mapanganib. The days is perilous time is upon our face. Nasa mukha na po natin yung tinutukoy ng Biblia ng ating panahon ay mapanganib. Dangerous time is at hand. At yan po ay nasa timetable ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi mangyari. Ang salita po ng Diyos ay hindi pwedeng hindi mangyari. At ngayon lang po, kababasa ko lang po yung tungkol sa 5G. Yung bang 5G ay, yung ba ay cellphone ba yun? Yung po ay cellphone na, yung pong microchip ay ilalagay po sa balat ng tao. Kaya kahit yung cellphone niya ay hindi niya dala, makasasagot siya. Dahil nakabaon na po sa kanyang braso, yung microchips na 5G. Makapagtatransact na siya sa bangko sa pamamagitan po ng microchip. Hindi pa po yun ng 666. Pero yun po ang prelude o yun po yung preparation. Paghahanda na darating po ang tatakan. Yun po yung numero ng hayop na 666. At ngayon po ay naihahanda na ang tao. Tayo po'y patungan na roon. Yung pong National ID System, yan po ay mga palatandaan na inihanda na po tayo sa pangwakas na panahon. Malapit na po tayo sa pagtatapos. Praise God. Panahong mapanganib at walang makaiiwas rito. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay born again believer, mayroon po tayong kaaliwan. Ano yung ating kaaliwan? Jesus is coming. Jesus is coming! Yun po yung kaaliwan natin. Ang Panginoong Hesus ay paparito. At ang first coming po niya ay sa alapaap. Hindi pa po siya bababa sa bundok ng Olibo. Hindi pa po siya lalanding. Ang simbahan po ay itataas ng banal na Espiritu at sasalubong sa alapaap. Praise God! Yun po yung kaaliwan natin ng mga mananampalataya. Hindi po importante kung mayroon pong mga tao o mga denomination churches na hindi naniniwala sa rapture. Hindi po importante. Hindi po importante kung hindi ka naniniwala sa second coming. Hindi po importante. Ano po ang importante? Ang Panginoon ay muling paririto. At ito po'y tiyak at sigurado na mangyayari. Hindi po ito mapipigilan. Sapagkat sa ating panahon po, ang tao po ay naroon sa tinatawag na lovers. Sila po ay sobra po yung attachment sa mundo. Sila po ay grabe po ang kanilang pagsusumakit sa mga bagay ng mundo. Kaya ang isang palatandaan, sinabi po yung signs, sinabi po yung mga palatandaan, at napakahalaga po ng palatandaan. Kahit ikaw ay nagtatravel, mayroon pong mga signs sa mga daraanan mong kalsada na iyong mahalaga po yun. At sa atin pong panahon, sinabi po yung mga palatandaan, yung pong signs of His coming, na tinanong ng mga alagad. Ang sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari ang iyong muling pagparito? Kailan mangyayari ang katapusan ng sanlibutan? At sinagot po ito ni Jesus ng detalyado. At mababasa po natin yan sa Matthew chapter 24. Hindi ko na po yan babasahin. Basahin mo yan sa inyo. Yung Mateo chapter 24. Na tinatanong ng mga alagad kung kailan mangyayari ang kanyang pagbabalik. At napakarami pong listahan ng mga palatandaan ng kanyang muling pagdalaw dito sa lupa.
Pero ang kanyang unang pagbaba ay sa alapaapo lamang para sa nabungin ang mga mananampalataya. Kaya yun po ang kailangan maging kaaliwan ng mga born-again believer. Kailangan ang ating pong comfort ay yung kanyang pagbabalik. Kaya ang ating inaabangan ay ang rapture of the church. Praise God. Yun po'y siguradong mangyayari sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus. Hindi niya masabi kung anong oras. Hindi niya masabi kung anong araw. Mismong si Jesus nung sinarito, hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung anong araw. Pero sinabi niya ang mga palatandaan. Praise God. Ang isang palatandaan ay lindol, digmaan ng bansa laban sa bansa, pestilence. Maaari itong coronavirus na ito. At hindi maaari. Isa na ito sa pestilence na sinasabi ng Biblia. Kaya narito na po tayo sa napakalapit ng pagpapakita ng Panginoong Hesus sa alapaap. Praise God! Hallelujah! Oo, i-enjoy mo ang iyong relasyon sa Diyos. Oo, mag-alala ka sa Panginoon. Pero, be very ready. Be very ready. Kailangan kayo maging handa. Palagay ko ito na yung panahon na araw-araw tulad sa ito na yung araw ng rapture. Kailangan ganun ang ating maging estado. Kung ikaw ay mananampalataya, kailangan ikaw ay alerto. Kailangan ikaw ay listo. Kailangan ikaw ay vigilant. Be sober and be vigilant. Kailangan ikaw ay mulat. Kailangan kay gising. Kailangan kay alerto na ang Panginoong Hesus sasalubong tayo sa alapaap. Ihanda mo ang iyong sarili. Ihanda mo ang iyong sarili, kapatid. Ano pa ang palatandaan na sinasabi? As the days of Noe. Kung paano yung araw ni Noe, ganon ang pagparito ng anak ng tao. Praise God. Ano ba yung araw ni Noe? Praise God. Ang mga tao ay nagkakainan. Ang mga tao ay mga nag-aasawa. Normal. Ang pagparito ng Panginoon ay biglaan. In the twinkling of an eye, hanggang sa siya ay pumasok sa daong. Dahil ipinakita sa kanila ang palatandaan. Inutusan siya na gumawa ng daon sa bundok ng Ararat at ipinangaral ang pagsisisi. Na ang sabi, magsipanumbalik kayo sa Diyos, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan for 120 years. Ipinangaral ni Noe ang pagsisisi na ang tao ay magsipanumbalik sa Diyos. At ang palatandaan na ang mundo ay gugunawin sa magitan ng baha, yung kanyang daong na ginawa sa pinakamataas sa bundok ng Ararat. Pero siya pinagtatawanan at walang naniniwala. Pero nang dumating yung takdang oras, yung pong sinabi ng Diyos ay nangyari. For 40 days and 40 nights, walang tigil ang buhos ng ulan at lumubog po ang sanlibutan ito at walang buhay na natira. Ang buhay lang na natira ay yung pumasok sa daong, ang pamilya ni Noe, ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak at 3 manugang. 8 tao po lamang ang naligtas noong panahon iyon sapagkat sila po lamang ang naniwala sa Diyos. Kaya yung pong pagparito ng Panginoong Hesus ay katulad ng panahon ni Noe. Na sila ay makamundo. Na sila ay makasanlibutan. Sa ating panahon, ang inaatupag ng tao ay ang pagpaparami ng pera. Ang inaatupag ng tao ay magtamo ng napakaraming kayamanan. Yung po ba'y masama? Hindi po yun masama. Pero mayroong mas mataas na uri ng buhay. Mayroong buhay na mas naibig ng Diyos sa iyo. Yung mataas na uri ng buhay. Yung buhay na kung saan ang Diyos ang iyong top priority. Ang Diyos ang paunahin at pinakatampok sa iyong buhay. Darating at darating ang pagbabalik ng Panginoon, hindi mapipigilan. Isang araw ito'y mangyayari.
Kaya, itong mga palatandaang ito ay pinakikitang maliwanag sa atin. Anong layunin? Upang ikay maghanda. Upang ikaw ay maghanda. Hindi mo ito pwedeng baliwalain. Huwag mong sasabihin sa iyong pusong magtatagal pa ang aking Panginoon. Praise God. Hindi ko po sinasabing ipagpatuloy mo ang buhay mo. Kung ikay nag-aaral, mag-aaral kang mabuti. Kung ikay nagtatrabaho, magtrabaho kang mabuti. Tuloy ang buhay. Pero, kailangang araw-araw, tiyakin mo. Tiyakin mo na ikaw ay, alam ba ang titiyak sa pagsalubong sa alapaap? Ikaw iyon, ako iyon. Ikaw at ako ang magdidesisyon kung nais mong ikaw ay makasama sa sasalubong sa alapaap. Every day, live like Jesus is coming. Every day, mabuhay ka na tulad ng rapture ay ngayon na. Yun po ang pahiwatig sa atin ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat napakahirap po ng magiging kalagayan ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Yung pong maiiwan, nakatatakot po ang kanilang magiging kalagayan. Yung pong sinabi sa alapaap na, "O bundok, tabunan mo na ako upang ako'y mamatay." Mas mamatamisin pa nilang mamatay. Sa panahon pong ito, kung nakikita po nyo sa Facebook, ang mga mananampalataya po ay pinupugutan ng ulo. Ito po yung perilous time ng mga ISIS. Pinahihilera sila sa tabing dagat at sasabihin sa kanila, "Denounce Jesus Christ." Ano po ito sa mga bansa na kung saan bawal ang pangalan ng Ebanghelyo. Pupugutan sila ng ulo pero malilibre sila. Hindi sila pupugutan ng ulo kapag itinakwil nila ang Panginoong Hesus. So, we are on the last days. Kung gayon, narito na yung sinasabi ni Paul, "In the last days, perilous time shall come." Perilous time shall come. Mangyayari ang panahon na mapanganib. Praise God. Hallelujah. Roon po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. "Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam ng pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi." Praise God. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila ay hindi makatatanan sa anumang paraan. Verse 4. Praise God. Para pong coronavirus, biglang-bigla po. Biglang-biglang dumating ang disaster na ito at ang tao ay hindi handa. We are called aware. Verse 4. "Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman." Ang tinutukoy po rito ay ang mga mananampalataya. "Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang na sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw." Praise God. Verse 5. "Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan." Tayo po ito. Mga born-again believer po ito. Mula sa kadiliman, hinango tayo kagilali-gilalas na kaliwanagan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag nga kayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. Praise God. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Verse 8, "Palibhas ay mga anak tayo ng araw,
magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Praise God! Ito po ang ating kalagayan, mga kapatid. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Praise God! Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Verse 10, na namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man ay mga bubuhay tayo kasama niya. Praise God. Dahil dito, kayo mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Praise God. Hallelujah. Binibigyan po ng diin rito our position of strength. Yung pong pwesto natin, sigurado. At ang Diyos po ang naghanda ng alagayang sigurado at tiyak. Tayo po ay anak ng hindi po tayo sa kadiliman. Tayo po ay sa kaliwanagan. Ang ibig sabihin, ang paghahari po ng Diyos nasa buhay ng mga mananampalataya. Ang buhay po natin ay sigurado at tiyak kapag ikaw ay anak ng Diyos. Hindi itinakda ng Diyos sa galit ang kanyang mga anak. Ano po ba yung galit? Yung pong wrath of God. Ano po ba yung wrath of God? Ano po ba yung galit ng Diyos na darating? Yun na nga po yung mga palatandaan ng kanyang pagparito. At isa na nga po riyan yung coronavirus. Hindi po tayo itinakda para mamatay sa coronavirus. Kung ikaw ay naniniwala, magpasalamat ka sa Diyos sa umagang ito. If you believe, kung ikaw ay naniniwala, hindi ka mamamatay para sa coronavirus, magpuri ka sa iyong kinaupuan at magpasalamat ka sa Diyos. Hindi ka nakatakda para roon. Hindi ka nakatakda para sa pagkabahamak. Hindi ka nakatakda para sa galit ng Diyos. Hindi ka para roon. Ikaw ay anak ng kaliwanagan. Ang ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos ay nasa buhay mo. Kaya kailangan ikaw ay maging mulat. Kailangan ikaw ay maging aware. Kailangan itaas mo ang level of awareness of your spirituality. Kailangan mamuhay kang matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan mabuhay ka sa kabanalan. Kailangan mabuhay ka sa katuwiran. Kailangan lagi kang nagmamatsyag. At yung pong pagmamatsyag na tinutukoy rito ay kailangan ikaw ay laging nasa buhay ng panalangin. Watching and praying. Kailangan yun muna yung ginagawa. Lagi mo itong naririnig sa akin yung salitang watch and pray. At saan ko ay narinig? Sa Biblia, sa salita ng Diyos. Watching and praying. Kayo'y maging mapagpuyat, kayo'y maging mapagmatsyag. Kayo'y mangagsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras at ang araw. Walang nakakaalam. Yung po'y sa isang kisap mata. Sa isang kisap mata. Sa isang iglap, yun po'y mangyayari. Kaya napakahalaga po ng buhay mo. Kung paano ka nabubuhay, yun po ang mahalaga. Kailangan ikaw ay nabubuhay na anak ng kaliwanagan. Kailangan nabubuhay ka na nasa ilalim ng presensya ng Diyos araw-araw. Be sober and be vigilant. Kayo'y maging mapagmatsyag at kayo'y maging mapagpuyat sapagkat walang nakakaalam ng oras at ng araw. Ang mahalaga po, tayo laging maging handa. Mayroon po tayong baluti na isusuot.
Ano po itong baluting ito? Yung pong shield of faith at yung pong baluti ng pag-ibig. Dalawa. Shield of faith and shield of love. Kailangan yan po ay ating naibibihis. Itong balutin ito. Baluti. Ngayon po ay kitang-kita natin yung mga baluti ng mga health worker. Talagang yung kanila pong mukha ay may takip, yung kanilang katawan ay may takip. Ang isusuot po nating baluti ay baluti ng pananampalataya. Sa spiritual po yun. Kung sa natural po ay mayroon pong PPE. At yun po ay talagang proteksyon laban sa coronavirus para hindi po sila ma-virus. Yung po mga health worker, kailangan po nila yun. Dahil kung wala, siguradong mahahawa ka. Pero ang mga anak ng Diyos, mayroong baluti tayong isusuot. Ito ay ang baluti ng pananampalataya. Kailangan isuot natin ang baluti ng pananalig sa Diyos. Hallelujah. Kailangan ikaw ay sumasampalataya bawat sandali. Kailangan kayo naniniwala bawat sandali. Ano ang iyong paniniwalaan? Ang salita ng Diyos. Kailangan mayroon kang salita ng Diyos. Pag sinabing pananampalataya, ang ibig sabihin po niyon ay Word of God. Salita ng Diyos, na sinilita ng bibig ng Diyos, na nakatimo sa puso mo, na buhay sa iyo. Hallelujah. At ipinapahayag ng iyong bibig na sinasabi mo ang salita ng Diyos. Ako'y hindi itinakda ng Diyos sa galit. Itinakda ng Diyos ako sa pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung isang paraan. Paano magiging aktibo ang pananampalataya sa iyong buhay? Sinasabi mo, sinasalita mo ang salita ng Diyos. Tulad sa Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng puso mo na ipapahayag ng iyong bibig. Praise God. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magsalita tulad niya. Sapagkat ang sasabihin mo, salita niya, hindi mo salita. Praise God. Hallelujah. Ipahayag mo at sabihin mo. Kaya kapag ikaw ay natatakot, hindi yan sa pananampalataya. Hindi po sa pananampalataya ang takot. Sa halip, ang takot po ay antidote ng faith. Kapag ikaw ay natatakot, wala sa iyong faith. Para lumayas ang takot, kailangang ibihis mo ang baluti ng pananampalataya. Praise God. Put on the shield of faith and the shield of love. Kailangan tayo umiibig sa Diyos. Kailangan tayo umiibig sa kapwa-tao natin. Yun po yung habilin sa atin. Yun po yung utos sa atin. Kung nais natin makasama sa pagpapakita ng Panginoon sa Alapa, chapter 4, verse 16 ng Thessalonica, ano po ang sabi? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ano po ang sabi? Kaya't mga aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Praise God! Mag-aliwan raw po tayo. Ano ang ating kaaliwan? Tayo po'y sasalubong sa alapa isang araw sa Panginoong Hesus. Jesus is coming! Jesus is coming! Yun po ang sinasabi rito. Let us be comforted one to another. Mag-aliwan tayo sa isa't isa na si Jesus ay magpapakita sa alapa at isang araw tayo dadagitin at sasalubong sa alapa. Praise God. Hallelujah. Iyon po'y sa isang kisap mata. Ang anghel po ng Panginoon ay hihipan po yung pakakak. At lahat ng tao ay maririnig iyong tinig, iyong hihip ng anghel. Lahat ay makakasaksi at makakikita
Pero ang mga dadagitin po ay ang mga mananampalataya na handang sumalubong sa alapaap. Kaya mag-aliwang kayo. Ano ang ating kaaliwan? Jesus is coming very soon. Si Jesus ay muling paririto. Pangalawa, ang palatandaan ng kanyang pagbabalik. Ilan na yung sinabi kong palatandaan? Ang isa pang palatandaan, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a testimony to all nations, and then the end shall come. At ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan bilang pinakapatotoo sa lahat ng mga bansa. At ang wakas ay darating. Kaya po, ang pagsalubong sa alapaap, ang timetable po ay ang ebanghelyo ay kailangan may pangalan. Bakit po nadidelay? At bakit po magtatagal pa? Dahil po ang ebanghelyo ay kailangan may pangalan. At pag sinabi pong gospel being preached, hindi po yun one-time preaching. Hindi po yun two-time preaching. Hindi po yun three-time preaching. Kailangan pong may pangaral ng hustuhan sa isang lugar para masabi mo ang isang lugar ay na-evangelize. Hindi po sapat na nangaral ka minsan at evangelize na, hindi po. Ang evangelization po ay kailangang mag-ani ka ng mga kaluluwa. Yun po ang evangelization. True evangelization means you won the lost. True evangelization means nag-aani ka ng napakaraming kaluluwa. Yung mga papuntang impyerno, madadala mo sa paghahari ng Diyos. Yun po ang true evangelization. Yun po ang true evangelization. Kaya nga ang sabi ni Jesus, napakaraming aanihin. The harvest is great, but the laborers are few. Napakadaming aanihin. Kokonti ang manggagawa. Kokonti ang manggagawa. Kaya ang ebanghelyo po ay kailangang maipangaral. Kaya nga po gumagamit na po ng Facebook Live at mas malawak po ang naaabot ng media. Praise God. Kaya yun po yung pakinabang na kung bakit nagkaroon ng pagunlad sa media, sa technology. Naging gamit ng Diyos ito upang ang ebanghelyo ay may pangaral ng napakalakas, exponentially, unto the uttermost part of the earth. Hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan, ang ebanghelyo ay may pangaral. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng technology, sa pamamagitan po ng media, sa pamamagitan po ng YouTube, sa pamamagitan po ng Facebook, ang ebanghelyo ay maipangaral. Praise God. Kaya ngayon po, kahit mangaral ka araw-araw, pwede sa pamamagitan ng Facebook. At yun po ay kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Diyos na ang ebanghelyo ay maipangaral upang ang kanyang pagpapakita sa alapaap ay isakatuparan. Sapagkat yun po ang isa sa pinakamahalagang palatandaan na ang Panginoong Jesucristo ay malapit ng dumating. Kaya po nadidelay, kaya po nagtatagal pa, dahil ang simbahan po, sino ba ang simbahan? Ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Nagtutulog sa pansitan. Kailangan nating maipangaral ang mabuting balita sa anumang paraan, sa lahat ng pagkakataon, gamitin natin na ang ebanghelyo ay may pangaral. Praise God. Luke chapter 17, verse 31. At sa araw na iyon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin. At ang lahat ng nasa bukid, gayon din huwag siyang umuwi. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapat ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay maiingatan niyon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabi niyon, dalawang lalaki ang isa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa, ang isa'y iiwan.
Naalala ko po yung sinabi ni Morris Cirulo, matagal ko na pong marinig. Ang sabi ni Morris Cirulo ganito, half of the so-called church will not be included in the rapture. Nakakasyak. Nakakatakot. Half of the so-called church will not be included in the rapture of the church. Very alarming statement. Very alarming statement. Pero dito po sa aking binasa, yung dalawang natutulog sa higaan, yung isa'y mawawala, yung isa'y maiiwan. Yung dalawa'y gumigiling, yung isa'y maiiwan, yung isa ay dadagitin. Yung dalawa ay papunta sila ng bundok, yung isa ay mawawala. Ganon rin po yung 5 virgins. Mayroong mangmang, mayroong matalino. Makikita natin 50-50. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ikaw ang titiyak, ako ang titiyak. Pero, sinabi po ang warning. Sinabi po ang sign of His coming. Sinabi po ang panahon. Sinabi po ang palatandaan. Pero walang sinabing date. Walang sinabing oras. Pero ipinakita sa ating maliwanag ang palatandaan. At may maiiwan. At wag tayong papayag na tayo maiwan. Amen? Sabi mo nga sa umaga nito, hindi ako papayag na ako'y maiwan. Ako'y sasalubong sa alapaap upang salubungin ang aking Panginoon. Make this prayer your personal devotion. Make this prayer your personal devotion. Pinahintulutan po ng Diyos ang nangyayari. Ano po ang layunin? Para po tayo ay magdumikit sa Diyos. Para po tayo ay maglumapit sa Diyos. Para po tayo tumawag sa pangalan ng Panginoon ng puspusan, ng hustuhan, at ng buong. I-prioridad na po natin ang ating relationship. Prioritize your relationship with God. Gawin mo ng prioridad ang iyong relationship. Pero hindi ko sinasabing titigil ka na sa pag-aaral. Hindi ko sinasabing titigil ka na sa pagtatrabaho. Tuloy ang buhay. Tulad ng panahon ni Noe. Normal. Pero dumating ang araw na ang biglang dumating ang baha na sinabi ng biglang darating ang pagbabalik ng Panginoon ng isang isap mata na hindi mo na mamalayan. Kaya nga, kailangang handa ka. Kailangang handa ako sapagkat siguradong mangyayari ang rapture of the church. Sigurado tiyak na darating ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. The soon coming of our Lord Jesus Christ, sigurado tiyak, ipinapaalam sa atin. Be very ready. Be very ready. Hallelujah. Praise God. 1 John chapter 2. Verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananaan sa kanya ay nararapat na din namang lumakad na gaya ng nilakad niya. He that said that he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked. Verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid. Praise God. Sige po, sa inyong kinaupuan tayo po'y dadalangin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. He that saith he is in the light and hated his brother is in darkness even until now.